May alok na rin si Senadora Grace Poe kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sakaling siya ang manalong Pangulo. Yan at iba pang kampanya ng mga presidential candidate sa report ng saksing si Tina Panganiban Perez. Dahil sa dami ng pinuntahan ngayong araw, delayed na sa schedule ang pagdating ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Cavite. Kabilang sa mga dinaanan ang Batangas City kung saan sumigaw siya ng Allahu Akbar na pagpupugay ng mga Muslim kay Allah. Pipili ang mga taga Maynila o mga sino-sino dyan na may pera at binabakapan ng mga milyonaryo, bilyonaryo. At ang mahirap po, far and in between the years, administration after administration after administration, binababoy po kami sa Mindanao. Sa Lipa naman, hindi na kontrol ng mga pulis sa mga gusto magpalitrato sa kanya, kaya nabasag ang glass door ng mayor's office. Galing din siyang Cebu para sa kaarawan ng dating misis. Kahapon lang sinabi ni Duterte na kung manalo siya, ay bukas siyang gawing Social Welfare Secretary si Senadora Grace Poe. Kanina may pantapat na alok si Poe na nangampanya sa Baseco, Maynila. Gusto ko rin i-offer sa kanya ang pagiging crime czar. Yan ay kahit pa nauna na niyang sinabing gagawing anti-crime czar si retired Marine Colonel Ariel Querubin at kahit pa nagpahaging na siya noon kay Duterte nang sabihing kontra siya sa pagpatay bilang solusyon sa krimen. Kanina malaman din ang pagkontra niya sa pagpatay bilang solusyon sa gutom, lalo't kailan lang ay may mga namatay sa mga nagprotestang magsasaka sa Kidapawan. Hindi po mahirap ang dapat nating patayin, kundi ang kahirapan. Hindi po ang mga gutom ang kailangan nating barilin, kung hindi ang gutom. Hanggang gabi na rin ang kampanya ni Mar Rojas na ang last stop ay sa Santiago, Isabela. Bago niya, nasa bayan ng Kawayan siya. Galing pa si Rojas sa pagtitipon ng mga miyembro ng Liberal Party na dinaluhan din ni Pangulong Noynoy Aquino. Huwag na raw sumugal sa hindi siguradong maglilingkod. Mananalo tayo dahil hindi tayo korap. Mananalo tayo dahil hindi tayo astang diktador. Mananalo tayo dahil tayo ay Pilipino. Nasa Zamboanga del Norte naman si Vice President Jejomar Binay. Sa Dipolog, ipinakita niya ang larawan ng mga menor de edad na biktima raw ng extrajudicial killings ni Duterte. Itong litratong ito, apat na magkakapatid pinapatay ni Duterte because of suspicion lamang, sumbong-sumbong lamang. Ito ho ay kasama dun sa report ng Amnesty International. Dati nang ipinaliwanag ni Duterte na mga kriminal ang kanyang pinapatay, bagamat wala siyang bagong tugon sa latest na pahayag ni Binay, lalo't ni hindi nga pwedeng kasuhan ng mga menor de edad. Pangako ni Binay, kung manalo siya, ipakukulong niya ang mga pumapatay ng bata, mahihirap at walang kalaban-laban. Walang campaign schedule ngayon si Senator Miriam Defensor Santiago. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.